Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ni minsan pa, minahal mo ako bilang isang anak. Kahit kailan, hindi ko yun naramdaman. Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako, ang bukas. Sorry, Ma. Tumigil ka! Hindi ko kailangan ng sorry mo. Bakit? Mababago ba niya na resulta ng exam nyo? Ha? Ang tanong ko, ang sagutin mo. Bakit hindi ka pumasa sa subject na ito? Hindi ko alam. Weakness ko talaga ang math eh. Kahit anong gawin ko, hindi ko makuha-kuha ang gusto niyong grades. Ang sabihin mo, nagbubulakbol ka. Hindi, Ma. Hindi totoo yan. Akin na yung cellphone mo. Ibigay mo yan sa akin. Ma, bakit? Sabi ko, ibigay... Ma naman eh, kailangan ko yan. Isang buwan kang hindi magsa-cellphone. At hindi ka sasama sa mga kaibigan mo sa mga gala nyo. Kukuha ko ng private tutor para pumasa ka. At hindi ako papayag na hindi ka makakuha ng mataas na grade sa subject na ito. Ma. Tapos na ang usapan. Pumasok ka na sa kwarto mo. Pumasok ka na sa kwarto mo! Dahil lalo lang umiinit ang ulo ko kapag nakikita kita! Oh, hindi na naman may drawing ang mukha mo, Priscilla. Mano po, Chong? Uy, ang bango nitong mga damit na isinasampay mo, ah. Pride detergent po ang ginamit ko dyan. Oh, talaga? Mairekomenda nga sa tiyang mo. Ano ba nangyari? Narinig ko ang boses ng mama mo kagabi. Abot dun sa bahay namin. Ay, nako, Chong. Grounded na naman ako. Mukhang matindi pinag-awayan nyo. Bakit? Yun na pong itanong. Pasensya na kayo, wala akong energy magkwento ng mga ganitong bagay. Priscilla. Opo. Anong opo? Wala pa akong sinasabi, ah. Kahit hindi pa sinasabi, alam ko na kung anong laman ng utak niyo.
Ba, nakakabasa ka ba ng isip ng tao? Priscilla, pagpasensyahan mo ng mama mo. Kahit sa tingin mo malupit siya, pero nagmamalasakit lang talaga siya sa'yo. Kuhang-kuha mo na talaga ako, ha? Paano hindi? Mula nung bata pa ako, yun lagi yung sinasabi niyo sa akin tuwing sinasaktan ako ni mama. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong gagamitin ng salitang sinasaktan. Dinidisiplina. Dinidisiplina nga pala ang tawag doon, sabi. Oo, dahil mahal ka ng mama mo. Dahil grounded ka, doon ka muna sa bahay pumasyal. Sige. Di rin po ako pwedeng pumunta sa inyo, Chong. Huh? Maya-maya darating na yung kinuha niyang tutor para sa akin. Ganun ba? Ay, Chong, ipanalangin yung matuto talaga ako. Kasi pag hindi, baka kung habang buhay na akong grounded. Kuya, pwede ba? Huwag mo akong pangunahan. Alam ko ang ginagawa ko. Teresita, may isip na rin si Priscilla. Dalaga na siya. Huwag mo siyang tratuhin na parang elementary pupil pa rin. Hanggat hindi siya tumitino, patuloy niyang mararanasan ng kalupitan ko. Ay, ikaw rin. Baka mamaya niyan lumayo na sa yung loob ng bata. Kuya, hindi na siya bata. Kailangan niya matutunan ang lahat ng itinuturo ko sa kanya. Para wag siya matulad sa akin. Kahit 1% ng pinagdaanan kong hirap, ayokong maranasan niya. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nangyari yun. Kahit anong gawin mo, may mga pagsubok siyang pagdaraanan sa buhay. May mga labang hindi niya maaring iwasan. Hanggat makakaya ko, kuya, gagawin ko ang lahat. Para mailigtas siya sa kalupitan ng mundo at ng mga taong sinungaling at manluloko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hi! Hi. Ikaw yung transferee? Oo. Ako si Priscilla. Ikaw, anong pangalan mo? Mariam. Oh, cute naman ang name mo. Thank you. Bakit nandito ka sa library? Mag-isa pa. Wala pa kasi akong kakilala sa mga kaklase natin eh. Nahihiya ako. Ganun ba? Oo. Oh, ngayon, kilala mo na ako. Oo nga. Bakit nandito ka? Kasi mag-aaral ako. Bookworm ka ba? Hindi naman. Pero kailangan ko lang talaga mag-aral. Ay, sorry ah. Sige, mag-aral ka na. Baka may storbo kita. Ano yung binabasa mo? Ito, novel. Mahilig ka sa mga ganyang libro? Ikaw? Puro textbook lang ang pwede kong basahin eh. Oo? Bakit? Basta, kapag close na tayo, kukwento ko sa'yo. Okay. Oh, mabuti naman tumaas na ang grades mo ngayon. Magaling po yung tutor na nakuha niyo eh. May sasalihan kang competition sa susunod na buwan, hindi ba? Ay, hindi pa po final kung ako ang gagawing representative eh. O bakit? Noong nakaraan taon, ikaw ang nag-compete, hindi ba? Hindi naman pwedeng palaging ako. Paano kung merong mas magaling sa akin? Hindi pwede. Dapat, ikaw ang siyang mapili. Dagdag points din yon, hindi ba?
Pero At Ma, huwag na huwag kang papayag na may ibang mas magaling sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ikaw pala magre-represent ng school natin sa competition next month? Ay, oo. Hindi ko nga alam kung bakit ako napili nila eh. Base yata sa grades mo at records mo dun sa previous school mo. Ay, Bakit? Di ka ba masaya? kasi ayokong sumasali sa mga ganito. Ma-anxious lang ako sa preparation period. Tsaka isa pa, Bakit? wala. Okay lang. Saka mo na lang din i-share sa akin pag close na tayo. Thank you, Salamat, Priscilla, sa Tara. pag-iintindi. Saan tayo pupunta? Kumain tayo. I mean, maghanap tayo ng makakain. Mamaya pa naman ang susunod nating subject eh. Okay. Gusto ko ng something Spicy? spicy. sabay pa talaga tayo. Mahilig ka rin pala sa spicy. Oo. Oy, same tayo. Oy, feeling ko, magiging close talaga tayo. Oo nga. Ang ibig sabihin, humina ka na naman, kaya iba ang napili. Man naman. Lagi na lang bang ganito ang takbo ng usapan natin? Wala ka na ba ibang makita sa akin kundi ang pagtaas at pagbaba ng grades ko o kaya paghina o pagiging excellent ko sa school? Ma, there's more to life than this. Huwag mo ako ma-English dyan. Bakit? Ano pa ang iba mong gusto kong makita, ha? Ano pa ba ang iba mong dapat na pagkaabalahan maliban sa mag-aral ng mabuti, ha? Hanggang kailan ko ba sa'yo sasabihin na hindi lang ako matalino sa klase namin? Hindi nga maaari! Dapat ikaw ang siyang pinakamagaling. Dahil pinakakain kita na maayos, pinatutulog kita sa isang maayos na tirahan. Ginagastosan ko ang pag-aaral mo. Lahat ang ginawa sa buhay nararanasan mo. Kaya walang dahilan para hindi ka mag-excel sa klase. Hindi ba ako nag-excel? Dahil lang hindi ako Tumigil ka, Priscilla! Huwag mo akong sinasagot-sagot kung ayaw mong tamaan ka na naman sa akin. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang pumalit sa iyo sa competition na yon? Bakit kailangan niyo pang malaman? Sagutin mo ang tanong ko! Sino? Pasensya ka na, anak. Hindi kita masasamahan. Alam mo namang busy ka may pareho nagmama mo. Akala ko pa naman, kaya tayo lumipat ng bahay. Kasi gusto niyong mabawasan kahit papano yung mga pinagkakaabalahan niyo, Dad. Ay, kailangan naming mag-double time nagmama mo. Gusto ka naming mapag-aral sa abroad sa mga susunod na taon. Kung yung kapalit naman ng pag-aaral ko abroad, yung pagkawala ng family time natin, wag na lang. Anak, sana naman maunawaan mo kami. Para din naman ito sa kinabukasan mo. Nag-iisa ka lang. At gusto naming maibigay sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Dad, tama na sa akin yun na kasama ko kayo ni Mama. Ngayon hindi mo pa ito maunawaan. Pero pagdating ng araw, maunawaan mo rin kung bakit ganito kami. Ay, Hayaan mo. Next week, ako mismo ang maghahatid sa iyo sa school. Promise ko yan. wag na kayong mangako. Gawin niyo na lang.
Asa na yung sinasabi mong Mariam? Ma, kailangan na ba talaga siyang makilala? Gusto ko lang siya makita. Gusto ko malaman kung talagang mas matalino siya kaysa sa'yo. Ewan ko sa inyo. Ah, ayun na siya, oh. Mariam! Bye, Dad. Oh, yung paper bag mo. Ay, thank you Hindi ko pa makalimutan. Ma, bakit? Siya ang... Alika, ipapakilala kita kay Mariam, ma. Hindi. Bakit natigilan si Teresita nang makita niya si Mariam at ang ama nito? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Priscilla. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin, sa ating natatanging dunag, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Ni minsan pa, minahal mo ako bilang isang anak. Kahit kailan, hindi ko yun naramdaman. Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata
ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Oh, nasaan ang mama mo? Sabi mo, papakilala mo siya sa akin. Ewan ko ba nung kay mama? Biglaan na lang umalis. Next time na lang siguro. Sayang, kasama ko sana si daddy kanina eh. Nagkakilala sana silang dalawa. Oo nga. Pero mukhang nagmamadali rin ang daddy mo ah. Ay naku, palagi nagmamadali yun kasi busy silang pareho ni mama sa business. Ganun ba? Tara na. Pasok na tayo sa school. Tara. Congrats nga pala ah. Thanks. Last year, ako rin na nag-represent sa school pero hindi ko nakuha yung first place. Tsumamba lang ako. Uy, grabe. Hindi yung chambo ah. Huwag na natin pag-usapan yun. Nagkikringe ako eh. Ayaw mo bang ina-affirm ka? Hindi naman sa ayoko. Hindi lang ako sanay na merong nakakapansin sa efforts ko o sa mga na-achieve ko. Kasi sa bahay, wala namang ganun. Ang mahalaga kay na mami at daddy. Makita nilang nagagawa ko yung gusto ko. Totally opposite pala tayo. Ha? Bakit? Kuminahon ka nga muna, Teresita. Paano kung hihinahon, kuya, yung anak ng walang yan, lalaking yon at si Priscilla ko, magkaklase? Matagal ko nang sinabi sa'yo na maaaring mangyari ito. Na magkukrusan landas ni Priscilla at ng kanyang ama. Ang tadhana nga naman kung magbiro. O anong plano mo ngayon? Ililipat ko si Priscilla. Ililipat ko siya ng eskwelahan. Pwede ba yun? Oo! Pero hindi kaya mahirapan si Priscilla sa gagawin mo? Basta ang mahalaga, hindi niya makasama sa isang lugar ang anak ng lalaking nagdulot sa amin dalawa ng pasakit at pagdurusa. Transfer? Ma, hindi pwede. At sino may sabing hindi pwede? Sige, transfer niyo ako. Hindi na mangyayari ang kagustuhan yung ako ang mag-top sa class. At bakit? May mga school na hindi pinapabura ng mga transferees. May mga certain rules na ganun. Kung ganon, huwag ka na lang makipagkaibigan sa Mariam na yon. Pati ba naman mga kaibigan ko, pakikialaman nyo na. Anong sinabi mo? Pakialam? Pakikialam? At bakit? Ano mo ba ako, ha? Bakit hindi ako makikialam sa'yo? Bakit? Kaya mo na ba ang buhay mo? Hindi naman yan ang ibig ko sabihin eh. Kung gusto mong tahimik tayo, sundin mo lahat ng sinasabi ko sa'yo. Ma, sana naman kahit dahilan man lang, bigyan mo ako para naman maunawaan ko. Hindi pa ba sapat ng nanay mo ko? At ako nakakaalam kung anong siyang makabubuti para sa'yo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Uy, sure ka bang okay lang na pumunta ako rito sa inyo? Oo naman. Laki pala ng bahay niyo, no?
At ang kintab ng sahig. Starwax, floorwax ang pinapahid ng katulong namin dyan sa sahig. Wow. Old house kasi ito. Yung talagang bahay namin, nandun sa kabilang probinsya. Oh, Malaki pero wala namang tao. ganun ba? Mhm. Wow, ganda nitong family photo nyo ah. Matagal na yan. Oo nga no. Maikli pa rito buhok mo. Oy, anong gusto mong kainin? Kuha ka na lang dyan sa ref. Huh? Wow! Daming laman ng ref nyo. Sa amin, puro lang karne at saka isda. O gusto mo, magdala ka na rin ng para sa mama mo. Ay, ayoko. Ako na lang kakain. Priscilla, Hmm? wala ka pang nakukwento tungkol sa papa mo. Ah, wala akong papa. Bakit? Maaga ba siyang namatay? Hindi. Sabi ni mama, iniwan daw kami ni papa. Oh. Kaya pala single mamang mama mo. Oo. Sabi ni Chong, ang daming pinagdaanan ni mama para mapalaki ako ng maayos. Kaya kapag nakakagalitan ako ni mama, nakikiusap lagi si Chong na unawain ko si mama. Kasi, hindi nga naman biro ang pinagdaanan niya para lang maibigay sa akin ng maayos na buhay. Wow. Believe naman ako sa kanya. Pero alam mo, nahihirapan ako madala sa kanya eh. Bakit? May mga pinagagawa siya sa akin na hindi ko maunawaan kung anong dahilan. Tulad ng Kaya ng pag-ikos sa'yo. Priscilla? Basta, marami. Huwag na nating pag-usapan. Mabuti pa, manood na lang tayo ng movie. Pwede ba? Oh, sure. O tara, doon tayo sa kwarto. Okay. Paano? Uwi na ako. Okay, sige. Mag-ingat ka, ha? Dad. Oh, maaga ka yata ngayon. Magandang gabi po, sir. May kasama ka pala. Yes, Dad. Si Priscilla. Friend Hi. ko. Hi, Priscilla. Good evening po. Anak ko, alam mo bang isa ka sa iilan lang na kaibigan nitong anak ko na dinala niya rito sa bahay? O ibig sabihin, close na kayong dalawa. Opo, mukha nga pong close na kami kasi marami na kaming mga pinag-uusapan ngayon. Oo siya. Uuwi ka na yata. Opo, sir. Pauwi na Pasensya po. ka na, ha? Hindi kita maihahatid kasi masyado akong pagod sa maghapong trabaho. Ay, naku, okay lang po, sir. Hindi niyo naman po kailangan gawin yun eh. Maraming salamat po. Sayang. Hindi mo makikilala ngayon ang mami ni Mariam. Nasa work pa siya. Next time po siguro. Okay. Bumalik ka uli rito. Welcome ka sa bahay namin. Maraming salamat po. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bakit ngayon ka lang? May tinapos pa po akong performance task, ma. Sigurado ka? Kung gusto niyong isiping nagsisinungaling ako, nasa inyo yan. Priscilla! Ma, mag-aaway na naman po ba tayo? Pagod na ako. Saan ka galing? Magsasabi ka na totoo. Hindi mo sinusunod yung sinabi ko sa iyo, no? Nakikipagkaibigan ka pa rin sa Mariam na yon. Opo! Oy, ano ngayon? Sa katunayan, galing ako sa bahay nila. Anong sinabi mo? Galing ako sa bahay nila at nakilala kong daddy niya. Nalaman ko kung gaano kalayo ang pagkakaiba ng buhay naming dalawa. Dahil siya, hinahayaan siya ng mga magulang niyang gawin ang gusto niya. Samantalang ako,
Ni minsan di mo ako binigyan ng kalayaang gawin ang gusto ko. Mula nung bata ako, lahat ng ginagawa ko, mga bagay na gusto mo. Kahit gusto ko mag-aaral lang sayaw nun, ayaw mo. Gusto mo, isubsob kong ulo ko sa pagbabasa ng mga libro. Alam mo ba kung sino ang ama niya? Alam mo ba kung anong klaseng tao ang ama niya? Bakit ka pumasok sa pamamahay nila? Kilala mo ba kung sino sila? Bakit? Sino ba sila, Ma? May hindi ba ako alam? Na alam nyo? Oo, marami. Yung pamilyang kinaiingitan mo, ang pamilyang sumira sa buhay ko. Ano? Kaya huwag na huwag ka magmamagaling. Huwag na huwag mong ikukumpara ang buhay ng Mariam na yon sa buhay mo dahil hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan ko para lang maibigay ko sa iyo ang ganitong klaseng buhay. Bakit naman hindi mo pa sinabi sa kanya ang lahat? Dapat nga hindi ko sinabi yung kuya pero hindi ko na napigilan ang sarili ko. Huli na ang lahat. Dumating na ang panahon na kailangan mo na sabihin kay Priscilla ang lahat. Teresita, malaki na siya. Isa pa, baka mas maunawa ang kanya pag ipinagtapat mo na ang lahat. Kuya, bakit ba kailangan mangyari ito? Bakit sa dinami-dami ng tao sa mundo, ang anak pa talaga ni Agustin na makikilala niya? Siguro may gustong ituro sa iyo ang Diyos. Sa loob ng napakahabang panahon, kinimkim mo ang puot at galit sa kanya at sa kanyang asawa. Kung pagpapatawad man ang itinuturo sa akin ng tadhana, hindi ko magagawa yun. Hindi ko mapapatawad ang taong dumurog sa aking pagkatao. Ma, Marahil, tama ang Tito Gary mo. Kailangan mo nang malaman ang lahat. ano po ba talagang totoo? Pinagbubuntis na kita na malaman kung may ibang kasintahan ng iyong ama. At mayroon na silang plano na magpakasal. Iniwan niya ako. Sinabi niya lahat ng tungkol sa amin ay isang pagkakamali. At ang taong yun ay ang ama ni Mariam? Oo. Kung ganun, magkapatid kami ni Mariam? Magkapatid kayo sa ama. Ang ama niya at ang ama ko, iisa. Siya ang dahilan kung bakit lumaki kang walang ama. Sila ang dahilan kung bakit kinailangan kong magpaalila kung kani-kanino para lamang mabuhay kita, maitaguyod ng maayos. Kinuha nila ang lahat ng dapat ay sa atin. Buong pamilya, disenteng pamumuhay, lahat! Lahat, Priscilla! Ngayong alam na ni Priscilla ang katotohanan, sundin na kaya niya ang kagustuhan ng kanyang ina? Mga nagsiganap, Susan Robles,
Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Priscilla. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ni minsan pa, minahal mo ako bilang isang anak. Kahit kailan, hindi ko yun naramdaman. Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako, ang bukas. Oh, bakit wala kang kibo dyan, Priscilla? Wala. Hmm? May iniisip lang ako. Ano yun? Meron ka bang problema? Nag-away na naman ba kayo ng mama mo? Oh, Priscilla. Pwede rin ba akong pumunta sa bahay niyo? Ha? Gusto ko rin makilala ang mama mo. Nakakaya kasing bahay namin eh. Hindi gaya sa inyo na malaki. Magkara. Ano ka ba? Hindi naman bahay ang pupuntahan ko dun eh. Mariam, Ano? Bakit?
Mabait bang daddy mo? Si Daddy? Oo. Naalala ko pa nung bata ako, kapag birthday ko, palagi niya akong pinapasyal sa iba't ibang lugar na hindi ko pa napuntahan. Gusto niya kasi, meron akong core memory tuwing birthday ko. Talaga? Oo. Ngayon naman, kahit na super busy siya sa trabaho, palagi niyang ginagawa yon, sinisiguro niyang naihahatid niya ako sa school kahit one straight week. Commitment niya yun sa akin eh. Mahal na mahal ka ng daddy mo, no? Gusto mo? Siya na rin ang ituring mong papa? Total, wala naman akong ibang kapatid. Gusto mo ba maging kapatid na lang kita? Kasi marami naman tayong pagkakapareho. No. Gusto mo ba yon, ha? O sige, kumain ka pa, Priscilla. Salamat po. Uy, sabi ni Mami ha, tikman mo yung dessert na ginawa niya. Ha? Sige, sige. Alam mo ba, Priscilla, noon pa yan nag-request si Miriam sa amin ng isang kapatid. Kaya lang may certain condition ang mami niya kaya hindi na kami nagkaanak ulit. At masaya kami dahil nakilala ka niya. Ganun po ba? You are my long-lost sister. Ang mama mo, pwede mo siyang isama rito minsan para naman makilala namin. Opo. Minsan, isasama ko po siya rito. Ayaw niya namang iwasan ang anak ni Agustin. Kaya ang sabi ko sa kanya, di mas maganda kung maging close sila. Ano na naman ang pinaplano mo? Iniisip ko, kuya, ano kaya magiging reaksyon ng mag-asawa kapag nakita nila ako minsan sa bahay nila? Teresita, ano ka ba? Bakit kailangan mong gawin yan? At ang anak mo pa talaga ang kinakasangkapan mo sa mga plano mo. Sa tingin ko naman, kuya, sa ngayon, nauunawaan na ni Priscilla kung bakit kailangan ko itong gawin. Sige, gawin mo ang gusto mo. Pero sana, hindi ka magsisi sa huli. Sana hindi ikaw ang masira sa ginagawa mo. Bakit, kuya? Hindi pa ba ako sira? Nabubuhay na lang ako ngayon para sa anak ko. Matagal nang patapon ang buhay ko. Matagal nang nawala ang dignidad ko. Na ibinenta ko ang katawan ko para lang may maipakain sa anak ko. Pinalad lang ako makakuha ng mas maayos na trabaho. Kaya nakawala ako sa ganong klaseng trabaho. Ganon pa man. Alam ko, hindi ko na maibabalik ang totoo kong pagkatao, kuya. Ganito na ako. Nangyari na ang lahat ng ito dahil kay Agustin. Siya ang dahilan ng hirap at dusang tiniis ko. At titiyakin ko, mararanasan niya rin yun. At kung hindi man, ng kanyang anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Ano? Kailan nila tayo iimbitahan na pumunta sa bahay nila? Ma, Ano? Uurong ka na naman?
Eto. Invitation. Birthday ng daddy ni Mariam sa linggo. Mabuti naman. Gusto ka nilang makilala. At gusto ko rin kamo sila makilala. At excited na ako. Para sa'yo, Ma. Susubukan kong gawin ang lahat ng ito. Kahit hindi ko alam kung kaya kong sikmurain ang mga bagay na ito. Pero para sa'yo, para sa lahat ng pagdurusang pinagdaanan mo, susubukan kong gawin ang gusto mo. Kahit labag sa loob ko. Baka nga mas maunawaan kong pinanggagalingan mo kung susubukan kong sundin ka. Priscilla, saan ka pupunta? Halika na, sumakay ka na. Bakit naglalakad ka? Mahilig po talaga akong maglakad, lalo na kapag gusto ko pong makapag-isip-isip. Bakit? Ano bang iniisip mo? Kung ano-ano lang po. Malayo pa yung pupuntahan mo. Plano mo ba sanang lakarin hanggang doon? Opo, sana. Alam mo, noong kabataan ko, hilig ko rin maglakad. Oh? Oo, pero ngayong tumatanda na ako at marami nang pinagkakaabalahan, hindi ko na nagagawa. Pwede po ba akong magtanong? Oo naman. Ano ba yun? Paano niyo po nakilala si Tita Agnes? Mahabang istorya, Priscilla. Pero, childhood friends kami ni Agnes. Kaya lang nung college, nag-aaral siya sa abroad. Nagkahiwalay kami. Kaya pag ginawa mong panakiputa si Mama? May sinasabi ka ba? Wala ho. Kako, paano kayo nag-reconcile? Umuwi siya after graduation at nag-propose na kaagad ako dahil ayoko na siyang pakawalan. Maliban po sa kanya, wala kayong ibang naging kasintahan? May isa. Pero hindi ko naman talaga siya gusto. Parang nabaling lang pansamantala sa kanya ang atensyon ko. Pero alam mo, Priscilla, nag-iisang tao lang talaga sa buhay natin na kapag nakilala mo, malalaman mong siya na yun. Kaya pala. Bakit? Kaya po pala hanggang ngayon, going strong kayo ni Tita Agnes. Soon kapag tapos ka na mag-aral, sigurado ako, makakakilala ka rin ng isang tao na sa unang kita mo pa lang, masasabi mong siya na na. Ibili mo nga ako ng unique toothpaste, Priscilla. Dapat maganda ang ngipin ko bukas para mapansin ka agad nila ako. Sige po, Ma. At saka, may damit ka na ba? Meron na po. Ma. Ang pakiusap ko lang. Huwag na huwag kang mag-ieskandalo bukas, ha? Sabi mo, gusto mo lang silang gulatin. Wala ka bang tiwala sa akin? Sige po. Pupunta na ako sa tindahan. Bilhin ko na yung pinapabili nyo. Jack na mahihimatay si Agnes bukas. O kaya naman si Agustin. Wala siyang kaalam-alam na sinusundan na siya ng multo ng kahapon.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Dad, ayusin mo nga yung damit niyo. O bakit? May mali ba sa pagkakasuot ko? Hindi ganyan kasi. Akin na nga. Yung coat mo kasi nalulukot. Salamat, anak. Nasaan na kaya si na Priscilla? Oo, saan napupunta yun? Okay, teka, doon muna ako sa babi mo, ha? Busy kasi siya mag-entertain ng mga business partners natin. Ha? Okay, sige po. Mariam! Oh, andito na pala kayo. Hi, Tita Teresita. Magandang gabi. Finally, nakilala ko na rin kayo. Tara, pasok po. Andun si Mami at Daddy. Tatawagin ko. Ma, Huwag kang magpapahalatang kinakabahan ka. Tita! Si Daddy! Hi, good evening. Good evening. Dad? Bakit? Anak? Priscilla? Siyang mama mo? Opo. Masaya ako makapunta rito sa bahay niyo. Nalaman kong para niyo na raw adopted daughter tong anak ko. Masaya ako nakatagpo siya ng kanyang second family dito. Oo. Teka lang, Mariam, sandali lang, anak. Dad! What's wrong? Nakita mo ba ang itsura na mag-asawa na makita nila ako? Ngayon, ano kayang gagawin nila kapag pinaalam mo kay Mariam na may kapatid siya? Na hindi talaga siya nag-iisang anak? Ma, ayoko nang umabot sa ganun ng lahat. Wala namang kinalaman si Mariam sa lahat ng to eh. Damay-damay na lahat dito. Bakit ikaw? Hindi ka naman dapat madama, hindi ba? Pero kasama ka sa naapektuhan ng ginawa nilang dalawa sa akin. Pero ma, Nagsisimula pa lamang tayo. Ngayon, titiyakin kong magugulo rin ang buhay nila. Gaya ng nangyari sa akin noon. Hanggang saan nanaisin ni Teresita na maghiganti para sa kanya at sa kanyang anak? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Priscilla. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Buyar. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at maiinit na kabanata ng kasaysayang ito. Ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May Pangako
ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, May Pangako, ang bukas. Ni minsan pa, minahal mo ako bilang isang anak. Kahit kailan, hindi ko yun naramdaman. Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. May Pangako, ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako, ang bukas. May Pangako, ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako, ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako, ang bukas. Si Priscilla, Dad? Oo. Saan mo siya nakilala? Sa school. Bakit niya tinatanong? Nung nag-transfer kasi ko, siya yung una ko naging friend. May nasabi ba siya sa'yo tungkol sa kanyang ama? Ah, siguro nagtataka kayo kung bakit mama niya lang yung kasama ng birthday niyo. Oo. Ang sabi niya, iniwan sila ng papa niya. Kaya nga nagsisikap siyang mag-aral kasi dream ng mama niya na maging maganda ang kanyang future. Tsaka ayaw niya daw pagdaanan yung mga hirap na naranasan ng mama niya nung pinapalaki siya. Kilala ba niya ang kanyang ama? Pinagbubuntis pa lang yata siya noon nung iwan sila. Kaya nga hindi niya na nakita. Kahit picture? Not sure. Ewan ko, hindi ko alam. Bakit po? Gusto niyo bang tulungan siya na hanapin ang kanyang papa? Palagay ko naman, hindi na naman niya gusto na makita pa yung papa niya eh. Okay na naman sila ng mama niya, kahit na walang papa niya. Nung first time na nagkwento siya sa akin, alam mo, Dad, nalungkot ako. Somehow, nagalit din ako dun sa papa niya. Eh kasi ba naman, sinong mabuting ama ang kayang iwan ng anak? Napaka-irresponsible. Mariam.
Ang bigat ng pakiramdam ko. Bakit ba biglang nangyari to sa amin ni Mama? Bakit kailangan maging ganitong buhay namin? Parang mas gusto ko na lang bumalik sa dati. Nung hindi ko pa alam ang lahat. Bye, Dad! Bye, anak. Love you. Love you too. Ano, sundan kita mamaya, ha? Yes, Dad. Mabuti ka pa, Mariam. Nararanasan mong lahat ng ito. Ang pagmamahal ng isang ama. Ang pakiramdam ng merong isang buong pamilya. Samantalang ako, puro pagmamalupit ni Mamang naranasan ko. Priscilla! Sorry, Mariam. Hindi ko kayang makausap ka ngayon. Priscilla! Hoy! Saan ka pupunta? Priscilla! Ayan kasi. Kung bakit naman may payong ka, hindi mo dinadala. Ma, iwan mo na lang dyan yung gamot ko tapos lumabas ka na ng kwarto, please. Gusto kong matulog. Humigop ka muna nitong sa pap. At taas ng lagnat mo. Sigurado ka bang ayaw mo magpa-check up sa doktor? Kaya ko to, Ma. Inumin mo na itong gamot. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Hello po. Hindi po kasi sumasagot sa calls and messages ko si Priscilla. Kaya pumunta na po ako dito. Sorry po kung nagulat kayo. Sinong kasama mo? Wala po, ako lang po. Pero nagpaalam ako sa bahay. Sabi ko pupunta ako dito sa inyo. Okay, pasok ka. Si Priscilla po. Nasa kwarto, tulog. Ay, ganun ba? Maupo ka. Pasensya ka na sa bahay namin. Hindi ito kasing gara ng bahay niyo. Ay, okay lang po yun. Ang cozy nga eh. Ano? I mean, warm ang bahay nyo. Feel at home ako eh. Tita, pwede po bang puntahan ko sa kwarto si Priscilla? Bakit ka pumunta rito? Nag-aalala kasi ako sa'yo. Hindi ka sumasagot sa mga text and messages ko. Yung tawag ko. Ano nangyari? Grabe! Ang init mo ah! Ayaw mo ba magpadala sa ospital? Dapat madala ka sa ospital. Gusto mo, ipasundo kita kay daddy dito? Na. Lagnat laki lang to. Nagdala ako ng mga prutas. Uy, magpagaling ka oh. Wala akong kausap sa school. Sige na, umuwi ka na. Baka mahawa ka pa. Oo, sige. Pero hug muna tayo. Magpagaling ka, sister. My one and only sister from another mother. Oh, bakit umiiyak ka? Wala.
Sige na. Umalis ka na. May sakit ka nga. Emotional ka eh. Ganyan din ako pag may sakit. Okay, sige. Magpahinga ka na lang, ha? I'll check on you from time to time. Uy, Okay. sagutin mo naman yung tawag ko, ha? Okay. Sige, bye. Bakit kailangang maging ganito kakomplikadong buhay ko? Bakit kailangan ganito? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat at pinaunlakad mo ang imbitasyon ko. Nakakaya naman kung tatanggi ako. Pero hindi ako magtatagal. Baka kung makita ko ng asawa mo pag hinalaan pa niya may ginagawa akong hindi maganda. Alam niyang magkikita tayo. Oh, talaga? Teresita, Hindi ko pinlano ang lahat ng ito kung yan ang gusto mong malaman. kung ganun, bakit at paano mo kami nahanap? Nahanap? Sigurado ka bang hinanap ko kayo? Kayo lumipat dito sa aming lugar? Oy, sige. Maniniwala akong hindi mo kami hinanap. Pero nang nalaman mong ako ang ama ni Mariam, bakit kailangan mo pang pumunta sa bahay? May ilan akong kaibigang nakikilala ka pa rin at nakita ka nung birthday ko. Huwag ka magsasalita na parang nanggugulo ko ng buhay na may buhay. Unang-una, Agustin, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Humihingi ako ng tawad sa lahat. Napakadali lang sabihin niyan, Agustin. Pero alam mo ba kung ano ang lahat ng iyon? Ano bang gusto mo? Gusto mo bang sustentuhan ko kayo ni Priscilla? Oh, iniisip mo rin pala na kaya ako nagpakita sa'yo dahil sa pera? O ano nga? Ano bang dahilan? Bakit kailangan mo pang magpakita? Para maalala mo, ninyo ni Agnes, kung anong ginawa niyo sa akin. Hindi niyo nga pala alam ang lahat ng nangyari. Wala ka nga palang alam na kinailangan ko magbenta ng sarili kong katawan kahit buntis na ako noon. Oh, Para lang mabuhay kaming dalawa ni Priscilla. Hindi mo alam na namalibos ako sa mga simbahan, sa mga pampublikong sasakyan at sa kung saan kainan ng panahong nahospital ang anak ko at buntik na siyang mamatay. oh, Hindi mo alam ang lahat ng iyon. At kahit malaman mo, hindi mo mauunawaan dahil hindi mo yun naranasan. patawarin mo ako kung pinagdaanan mo ang lahat ng yun. Pero hindi na natin may babalik pa ang nakaraan. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa iyo. Kasi hindi na natin mababago pa ang lahat ng mga nangyari. Napakadaling magpatawad, Agustin. Kahit ngayon, maaari kong sabihin pinatatawad na kita. Pero ang mahirap ay ang makalimot. Dahil hanggang ngayon, sariwa pa sa alaala ko ang lahat. Hanggang ngayon, tila nararamdaman ko pa ang sakit sa bawat himay-may ng aking laman. Hanggang ngayon, hindi ko maunawaan kung papaano mo o ninyo ni Agnes nagawa sa akin ang lahat ng yon. Pinaglaruan niyo lang ako. Gayon ano? Ano ang gusto mo mangyari para lang matahimik ka? Sabihin mo sa anak mo ang totoo. Ano? Pag ganyang hindi ka mapakali, gayahin mo ko.
Naguhugas ako ng mga pinggan. Nawawalang stress ko sa buhay, lalo na kung itong smart dishwashing ang gamit ko. Kasi madaling mawala ang sebo ng mga pinagkainan. Hoy, nakikinig ka ba sa akin? Patayin mo nga muna itong gripo. Sa tingin mo ba, kapag nalaman na ng anak niya ang lahat, matatahimik ka na? Gusto kong makita magkagulo sila. Gusto kong mamuhiri sa kanyang anak niya. Gusto kong masira ang kanilang pamilya. Teresita, hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyong walang patutunguhan ang paghihiganti mo? Ito na lang ang kaya kong gawin, kuya. Ito na lang ang kaya kong gawin para kahit papaano maibsan ang sakit at hirap na nararamdaman ko. Nasa mabuti na kayong kalagayan ni Priscilla. Bakit kailangan mo pang maghangad ng masama para sa kapwa mo? Kung magkikita kayo ni Mariam, sabihin mo na sa kanya ang lahat. Ma, kagagaling ko lang sa sakit. Pwede ba patahimikin mo naman ang isip ko? Mula nang malaman kong tungkol kay Mariam at sa tunay kong ama, hindi na ako makatulog ng maayos. Noon, pinipressure mo lang ako sa performance ko sa school kasi gusto mo maging somebody ako. Para sakaling makita ako ng totoo kong ama, may pagmamalaki mo ako sa kanya. Tapos ngayon naman, Ma, pwede ba? Tao ako. Tao. May nararamdaman din ako, Ma. Sana naiisip mo din yun. Sana nakikita mo yun. Pagod na ako, Ma. Pagod na ako. Hanggang kailan ba ako mabubuhay na sunod-sunuran lang sa gusto mo? Hindi mo man lang ba ako bibigyan ng pagkakataong magdesisyon para sa sarili ko? Binuhay mo ba ako para maging armas mo laban sa mga itinuturing mong kaaway? Ha? Ma, ni minsan ba minahal mo ako bilang isang anak? Dahil kahit kailan, hindi ko yun naramdaman. Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti! Matauhan na kaya si Teresita sa sinabing yun ng kanyang anak? Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz bilang Priscilla. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanonga, superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan
ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Ni minsan pa, minahal mo ako bilang isang anak. Kahit kailan, hindi ko yun naramdaman. Alam mo kung bakit? Dahil ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Love? Tapos ka na? Sorry. Pinaghintay kita na matagal. Okay lang. Kumusta si Mama? Ayun, na-admit na kanina. Anong oras ang operation niya? Mga 5 p.m. siguro. Sige. Tara. Asikasuhin na natin yung papers niya para makakuha tayo ng discount sa ospital. Pasensya ka na, ha? Hindi pa naman kita asawa pero inaabala na kita sa mga ganitong bagay. Magiging asawa mo naman ako eh. Kaya no problem. Proposal na ba yan? Kailangan ko pa bang magpropose? Alam ko namang pakakasal ka sa akin. Di mo sure. Uy, grabe ka ha. Pero, masaya akong kahit alam kong sobrang nag-aalala ka kay Mama. Nakangiti ka pa rin. Dahil sa'yo. Uy, ano yan? Pinakikilig mo naman ako eh. Corny nito. Tara na nga, bilisan mo na. Hindi siya pwedeng maiwan sa ospital ng matagal at walang kasama. Gosh,
Bakit ganyan ang mukha mo? Pumunta ako sa billing section. Alam mo ba, sabi nila, bayad na raw lahat ng hospital bill si Mama. Oh? Sino kayang good Samaritan na gumawa nito? Hindi nila sinabi kung sino yung nagbayad? Hindi, walang sinabi eh. Uy, baka may secret admirer ka na. No? Hindi mo lang sinasabi sa akin. Ikaw talaga kung ano sinasabi mo dyan. Tara na nga, puntahan natin si Mama. Nasa ward na uli siya. Thank God, successful yung operation. Gusto ko nang umuwi. Ma, 1 linggo ka pa nilang oobserbahan. Hindi basta-basta ang sakit mo, kaya huwag matigas ang ulo. Pero, marami na tayong babayaran dito. Okay. Gusto ko nang umuwi. Ma, 1 linggo ka pa nilang oobserbahan. Hindi basta-basta ang sakit mo, kaya huwag matigas ang ulo. Pero marami na tayong babayaran dito. Huwag niyo na pong alalahanin yon. Bayad na po. Ha? Binayaran na rin yung remaining days natin dito sa ospital. Nabayaran mo na, anak? May nagmagandang loob pong magbayad. Hindi ko nga alam kung sino. Totoo ba yan? Kung sino man siya, bahala na ang Diyos magsukli sa kabutihang ginawa niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ito na ang mga pinabili mo sa akin, Priscilla. Thank you po, Tingnan Chong. mo. Tama ba itong binili ko sabon? Shield bath salt. Opo, Chong, tama ito. Ito na rin yung bilhin nyo kay Chang. Maganda to sa skin. Talaga? Opo. Ay, sige nga. Para maka-good points man lang ako. Palagi na lang mainit ang ulo nun sa akin. O ano, kumusta na mama mo? Mabuti naman nakauwi na kayo. May medication na lang siya pero kailangan niya pa rin magpa-check up regularly. Sa ngayon, hindi pa masasabing cancer-free na siya. Hihintayin daw ang 5 years para masabi kung talagang wala na ang cancer sa katawan niya. Ganun ba? Opo. Uy, noon nga palang wala kay rito, may nagpunta ritong dalaga. Hinahanap ka. Dalaga? Maputi at mahaba ang buhok. Sabi ko, wala kayo dahil nga pabalik-balik kayo sa ospital. Natanong niyo po ba kung anong pangalan? Taka, parang nasabi niya Hindi ko Ang alam ko, nagsisimula sa M. Chong, sigurado ka ba dyan? Miriam ba yun? Hindi. Mariam? Oo, parang yun nga ang pangalan niya. Si Mariam? Yung kapatid mo sa ama? Oo. Yung sinabi ko sa'yo na bigla na lang nawala, 7 years ago. Sabi sa school, nag-transfer na naman ng ibang school. Mahigit 1 year pa lang siya nun sa school namin. Pero for 7 years, never siyang nakipag-communicate sa inyo, di ba? Ganun. Pero, buti na rin yung umalis sila. Papagod na rin ako nun sa sitwasyon namin Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Lalo pat wala naman siyang alam sa totoo naming relasyon. Hindi niya alam na magkapatid kami. Ngayon kaya, sa tingin mo, alam na kaya niya?
Hindi ko alam. Pero malakas ang kutob ko. Siya ang nagbayad ng hospital bills ni Mama. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Huwag mo na ako alalahanin. Malakas na ako. At saka isa pa ang lapit ng bahay ng Tito Gary mo. Maaari akong humingi ng tulong sa kanila sakaling kailanganin ko. Sabi ko naman kasi sa inyo, kumuha muna tayo ng caregiver. Ano ko, ayoko. Hindi pa ako mamamatay, ano. Saka na, kapag nakaratay na ako. Hindi ka mararatay, Ma, at tama ka. Hindi ka pa mamamatay. Masamang damo ka eh. Oh, bakit ka tumatawa? Oo, ngayon, may lakas ng loob ka ng tawagin ako ng ganyan, ha? Oo naman. Dahil hindi na ako yung dating estudyante na tinatakot at pinipressure mo. Para laging mataas ang grades. Kaya ko ng sarili ko ngayon. At natupad na ang pangarap kong maging maayos ang buhay mo. Isa ka ng CPA, at kung saan-saan ka ng lupalop nakakarating. Salamat sa lahat, Ma. Maraming salamat. Napakahirap ng buhay pero itinaguyod mo ako. Salamat din. At hindi mo ko iniwan. Kahit pakiramdam mo noon, pinagmamalupitan kita. Bakit naman kita iiwan? Hindi mo nga ako iniwan nung mga panahong hirap na hirap ka ng buhayin ako eh. Lahat ginawa mo para mabuhay ako. At kahit anong gawin ko ngayon, hinding-hindi ko masusuklian lahat ng sakripisyo mo sa akin, Ma. Salamat. Salamat sa lahat. Hindi ko man alam kung ano ang lahat ng yun. Siya. Sige na. Baka maiwan ka ng flight mo. Oo nga pala. Ay, sige Ma. Bye-bye. O yung gamot mo ha. Oo. Tatawag ako pagdating ko sa Cebu. Sige. Mag-iingat ka. Saan ba dito yung CR? Mag-retouch nga muna ako bago Ay! Sorry. I'm sorry. I didn't mean to... Mariam? Aha? Ikaw nga! Priscilla? For a second, inisip kong umiwas. Dahil? Dahil hindi ako handa na makita ka today. Pero pinuntahan mo kami sa bahay. Oo. Akala ko, uuwi ako sa US na hindi ko na kayo makakausap. Kumusta ka? Bakit ka umuwi? Bakit? Si Dad, Anong nangyari? he is sick. Ang gusto niya, umuwi na lang siya dito. Anong sakit niya? Something that's incurable. Naghihintay na nga lang siya ng time niya eh. Ganun ba? Kaya ako nagpunta sa bahay niyo kasi gusto sana kitang tanungin kung gusto mo siyang makita
For the last time. Mariam, Alam ko na ang totoo, Priscilla. Sinabi na sa akin ni Dad, bago kami umalis, 7 years ago, papuntang US. alam mo Alam nang... ko na magkapatid tayo. Kaya nga, gustong-gusto ko na umuwi ng Pilipinas dahil gusto kong humingi ng sorry. Mariam, I'm sorry. Kung alam ko lang, I'm sorry for everything. Sorry sa mama mo. Sa lahat ng mga hirap na dinanas nyo nang dahil sa amin. Kaya ako na humingi ng tawad. On behalf of my mom and dad, I'm sorry. wala ka namang kasalanan eh. Kaya nag-decide na rin talaga ako na umalis na lang kami. Dahil wala akong mukhang mahirap sa'yo. Hiyang-hiya ako. I feel so guilty sa ginawa ng parents ko sa inyo ng mama mo. Ngayong iniisip ko ang lahat ng nangyari, na-realize ko, ikaw at ako, pareho tayong inosente sa mga pangyayaring yun. At nasa atin na din lang kung magpapa-apekto tayo. Kaya nung bigla kang nawala, somehow, nagsisi ako na hindi ko man lang nasabi sa yung mahalaga ka sa akin. At kahit ganun ang nangyari sa mga magulang natin, wala akong sama ng loob, kahit katiting, para sa'yo. Thank you. Thank you, Priscilla. Masayang-masaya ako nakita kita ulit. Ako rin. Ako rin. I miss you. I miss you, my sister. From the same father. Priscilla, mabuti naman at pumunta ka pa rin. Gusto talaga kitang makausap para once and for all, makahingi ako ng tawad sa iyo. Sa inyo ng mama mo. Oh. Patawarin ninyo ako. Patawarin mo ako kung inabandon ako kayo. Tapos na po yun. Ano't ano pa man, heto na po ako. Maayos ang buhay. Hindi naman po natin mababago pang nakaraan. Hindi ako matatahimik kung hindi ako makahingi ng tawad sa inyo. Pinatatawad na po namin kayo. Priscilla, Hindi ko man naranasan ang pagmamahal ninyo bilang ama. Masaya akong naramdaman ko at naramdaman nyo ng kapatid ko. Sapat na po sa akin yun. Sa kabila ng lahat, heto kami magkasama pa rin. Mabuti pa rin ang Panginoon sa amin. Ipinakita niya sa amin na kahit gaano man kapangit ang nakaraan, may pangako ang bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayan na alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, ginagamit mo lang akong kasangkapan sa iyong paghihiganti. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas,
Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, Phil Cruz, at si Jenaline de la Cruz sa papel na Priscilla. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahandugan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas.